good morning sa bawat isa, no? We appreciate yung pagpunta natin dito every Sunday, no? So this morning, we will begin our new series na pinamagatan namin, Possible. Sabi sa tabi mo, Possible. So yung subtitle natin ay Operate in the Supernatural. No? So tayo, as a church, we believe in the supernatural. Naniniwala tayo sa mga supernatural things. Nakita natin sa Bible, si Jesus, yung tubig, ginawa niyang wine, lumakas siya sa tubig, yung tinapay, yung isda, na-multiply niya, pinigilan niya yung mga storms, tinapay niya yung mga storms, nagpagaling siya ng may sakit, bumubuhay siya ng may patay. Naniniwala tayo, kaya pa rin gawin niya ng Lord today. Yun say amen. Ano? Hindi lang niya kaya gawin, ginagawa pa rin niya hanggang ngayon. No, maniwala tayo na may supernatural pa rin hanggang ngayon. At patuloy itong gagawin ng Lord today through the church, through us. Ano? So we are a powerful church. No? So pag tayo sa verse natin for this morning, sabi sa James, James chapter 5 verse 13. Sabi niya, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, remember this: whoever turns a sinner from the error of their ways will save them from death and cover over a multitude of sins. So title natin this morning ay Powerful and Effective. So sabi mo, powerful and effective. Powerful and effective. No? So yung pinag-uusapan ko sa James chapter 5 is about prayer. No, sa ilang gusto natin pag-aralan this morning, we will be talking about prayer. At ang gusto ng Panginoon, ang desire ng Panginoon, ang design ng Lord sa mga prayers natin ay maging powerful and effective. Ano? So paano magiging powerful at effective yung prayer natin? Yun yung pag-uusapan natin this morning. So yung prayer natin, hindi siya last resort. Ano? Hindi tayo magpe-pray. Hindi lang tayo magpe-pray kasi hindi na nag-work yung lahat ng mga tinry natin. Mag-pray na lang tayo. Hindi ka na prayer. Sundan niyo ba? Ano? Nag-try ako uminom. Nag-try ako magpa-check up sa doktor. Nag-try ako magpa-albularyo. Ano? Nag-try ako magpahilot. Hindi ko man lahat. So mag-pray na lang tayo kasi wala nang gumagana. Hindi ko ganun ang prayer. Ano? Hindi last resort ang prayer. Ang prayer should be our first response. Sabi mo, first response. Ano? So, before tayo na may gawin ng anumang bagay, mag-pray muna tayo. Sabi sa atin mo, pray ka muna. Pray ka muna. Ano? Before any decision, before any na gagawin natin, before tayo na pumunta sa kahit saan man, ano? Pray muna tayo. Ano? So, lagi po yung ating muna gagawin, mag-pray muna tayo. So, hindi natin isa-solve yung mga problems sa sarili nating karunungan, sarili nating lakas, sarili nating resources. Ano? Lumapit muna tayo sa Lord. Makipag-usap muna tayo sa Panginoon. Ang prayer, hindi siya ritual. Hindi siya religion. Ano? Ito lagi natin pinag-usapan. Tayo po, dito sa church, ano? Dumalayo tayo sa religion, actually. So po, kailangan natin maintindihan talaga yun. Ano? Ang prayer po, hindi siya ritual, hindi siya religious. Ang totoong prayer, relationship sa Lord. Sabi-sabi mo, relationship.
religious na tao, nagpe-pray talaga sila. Kasi nga religious. Ano? Ang dami, nasabi ko sa inyo, ano, pag may okasyon, pag mayroong sinaselebrate, maraming nagpe-pray. Maraming nagiging religious. Pag Pasko, maraming religious. Pag birthday, maraming religious. Pag undas, pag mahal na araw, ano, pag bagong taon, maraming nagiging religious. Maraming nagpe-pray. Pag fiesta, maraming nagpe-pray. Pag may namatay, may nagpe-pray. Ano? Pero po tayo, hindi natin ginagawa yung prayer as part of religion, as ritual lang. Ano? Yung prayer, ginagawa natin kasi meron tayong relationship sa Lord. Ano po natin? Ano? Yung mga kasama natin sa bahay, kinakausap natin, tama? Hello? Diba? Ang reason lang, kaya hindi kinakausap kasi galit ka. Tama ba? Diba? Hindi mo nakakausapin kasi naiinis ka kasi galit ka, hindi mo papansinin. Pero, pag hindi ka galit, pag hindi ka naiinis, kakausapin mo. Kasi nga, meron pa yung relationship. Tama? Ano? Magtataka ka, may taong kumakausap sa'yo, hindi mo na makilala. Hello? Sino ba sa inyo yung gusto nyo kinakausap kayo ng taong hindi nyo kilala? Meron ba dito? Nakatabi ko lang sa jeep, kakausapin ka na. Uy, kumusta ba yung nanay mo? Gusto nyo ba na gano'n? Kapag mamimirdo ka, hindi mo gusto yung kinakausap ka ng isang tao na hindi mo naman kilala, hindi mo na wala naman kayong relationship. Ang gusto mong kumakausap sa'yo, yung meron kang relationship. Magtataka ka, bakit ako hindi kinakausap ito? May relationship naman kami. Magkakilala naman kami, magkaibigan naman kami, ito ako kinakausap. No, so, ang point natin, yung parte ng isang relationship, yung nag-uusap kayo. Hindi normal, yung hindi kayo nag-uusap, meron naman kayo relationship. Hindi rin normal, yung nag-uusap kayo, na wala naman kayong relationship. Lagi nakadikit sa relationship yung pag-uusap. Ganun din po yung prayer. Kaya tayo nakikipag-usap sa Lord kasi meron tayong relationship sa Lord. Ano? At ayaw ng Lord, sabi ng Panginoon, marami sa inyo yung, you call me Lord, Lord. Pero hindi ko kayo nakilala. Ang sabi ng Panginoon. No? Ano? Kasi, maraming gumagawa ng gano'n, maraming nagpe-pray sa Lord, maraming tumatawag sa Lord, pero hindi naman, wala naman silang relationship sa Lord. Kaya yung prayer nila, hindi powerful, hindi effective. Kasi yung prayer nila, religion na. Wala namang relationship kay God. Tayo, yung prayer natin, pwedeng maging powerful, pwedeng maging effective, kasi meron tayong relationship kay God. Ano? At hindi na tayo nagpe-pray dahil sa religion, dahil sa ritual, nagpe-pray tayo kasi kinakausap natin yung Ama natin sa langit. Ano? Nakikipag-usap tayo kay God. No? So tayo po, we are a powerful church. We are powerful, we are effective. Can you say amen? Amen. Kasi connected tayo kay God, may relationship tayo kay God. Yung God na lumikha ng langit at lupa, lumikha ng universe, lumikha ng mga planeta, ng mga bituin, lumikha ng mga makapangyarihan ng mga bulkan. Ano? Yung God na creator na kasama natin. Ama natin sa langit. Tapos meron pa tayong name of Jesus, powerful name of Jesus. Meron pa tayong blood of Jesus Christ. At sinasamahan pa tayo ng Holy Spirit. Meron tayong anointing ng Holy Spirit. Kaya tayo ay powerful. Sabi sa tabi mo, powerful ka. Isang lie of the enemy na sasabihin sa atin, mahina tayo, talo na tayo. Hindi totoo yun. Yes, sa sarili natin, mahina talaga tayo. Sa sarili natin, wala tayong kapangyarihan. Pero dahil kasama natin si God, dahil sinasamahan tayo ng Holy Spirit, may anointing tayo ng Holy Spirit, powerful tayo. Nasabi mo sa atin mo, powerful ka. Powerful ka. No? So pag tayo may problema, pag tayo may sakit, pag tayo masaya, pag tayo ay nalalayo sa Lord, ang sagot po sa lahat ng mga bagay na yan ay prayer. No? Sabi sa tabi mo, pray na tayo. Hindi pa nagpe-pray, mag-pray na tayo. Lagi tayo makapag-usap sa Panginoon. So, ni-invite tayo ng Lord to always pray first. Sabi sa tabi mo, pray first. Pray first. Ano? Ang prayer, nagbabago ng mga puso. Ang prayer, nagbabago ng buhay. Ang prayer, nagbabago ng sitwasyon.
Kaya lagi po tayong dapat nag-pray. So, unahin natin palagi yung prayer, lagi tayo mag-pray muna, acknowledge natin na yung Diyos na kinakausap natin, yung Diyos na pinapatalangin na natin ay makapangyarihan, mas malaki siya kaysa sa problema natin. Mas malaki si Lord kaysa sa sakit. Mas malaki si Lord kaysa sa mga challenges, kaysa sa mga sitwasyon ng buhay natin. At yung power niya, available sa lahat ng mga taong tumatawag sa Kanya. Sa lahat ng mga taong naniniwala sa Kanya. Sa lahat ng mga taong nagtitiwala sa kanyang gawin ni God. Ano? So, paano magiging powerful and effective yung prayer natin? Una, pray in faith. Sabi sa mo, pray in faith. Pray in faith. Ano? Maniwala po tayo. Kailangan yung prayer natin, mayroong faith. Naniniwala tayo dun sa pinag-pray natin. Sa verse, James chapter 5 verse 14, sabi po diyan, is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. So pag meron daw may sakit, tawagin niyo yung mga matatanda sa church, yung mga leaders ng church, ano? Para ipag-pray kayo, para pahiram kayo ng tamis, para kayo gumaling. Ano sabi niya? And the prayer offered in faith, ano? Will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. So, pinaka-foundation po ng prayer na powerful and effective is faith. Kailangan meron tayong paniniwala. Pag wala po pag yung prayer natin ay walang faith, ano? Hindi ka naniniwala sa pinag-pray mo. Pag yung prayer natin walang faith, salita lang siya. Ano? Magsasalita natin, binubuka lang natin yung bibig natin. Pero tayo nagpe-pray, na mayroon pa naman pala tayo, nagtitiwala tayo sa kayang gawin ng Diyos. Naniniwala tayo sa kayang gawin ng Diyos. Kahit walang nangyari. Kahit mukhang sabihin natin, parang walang nangyari. Pero maniwala tayo, may mangyayari. Sabi sa tanong, may mangyayari. No? May mga times, yung nangyayari, hindi according dun sa inaasahan natin. Ano? Minsan, pinag-pray mo, bakit hindi nangyari? Kasi minsan may mga expectations tayo. May mga gusto tayo na ganito yung gawin ni God. Ano? Pero it doesn't mean na hindi nangyari yung inaasahan natin, hindi sumagot si Lord. Kasi pwedeng sumagot si Lord, pwedeng may ginawa si God, hindi lang kagaya nung inaasahan natin. Hindi lang kagaya nung gusto natin mangyari. No? Maniwala tayo na basta nag-pray ka, basta lumapit ka sa Panginoon, nagtiwala ka sa Lord, may gagawin ang Lord. May sagot ang Lord. Ano? At may ginagawa ang Lord. Hindi man yun ayon sa gusto natin mangyari, pero sumasagot si Lord. Maniwala ka tayo, sumasagot ang Lord. Si Lord, mapapagkatiwalaan. Si Lord ay tapat. Ano? Si Lord ay matalino. Si Lord ay mabuti. Si Lord ay makapangyarihan. Ano? Ibig sabihin nun, hindi man mangyari yung ina-expect natin. Pero yung gagawin ni God, yung sagot ni God, mas maganda pa doon sa inaasahan natin. Ano? Kasi mas marunong si Lord. Mas mabait si Lord. Mas makapangyarihan si Lord kaysa sa atin. Yung kaya natin isipin, limited lang. Ano? So magtiwala tayo sa Lord. Kahit hindi siya sumagot, according dun sa inaasahan natin, magtiwala tayo na basta sumagot si Lord, hindi ginagawa ko. Ano? Yun yung mga hindi maintindihan ng ibang tao. Ba't kayo naniniwala kay God? Diba? Lagi na natin sabihin, basta. Hindi na mag-gets yun. Basta. Hindi pwedeng basta. Ano? Ika tayo, gano'n lang talaga. Maniniwala tayo na may ginagawa, Lord. Kahit hindi natin naintindihan, kahit hindi natin nakikita, kahit hindi natin nararamdaman, sumasagot ang Lord. Ano? At yung sagot niya, mas mataas pa, mas maganda pa doon sa hinihiling natin, sa ini-imagine natin. Ano? So, kahit anong, minsan ang nangyayari po sa atin, ano, nagwo-worry tayo pag may problema, normal naman yun. Kung may problema tayo, nagwo-worry tayo, nag-aalala tayo. Ano, pag may mga sitwasyon na hindi natin inaasahan, nag-aalala tayo, normal yun. Pero, ang confidence natin, meron tayong Diyos na pwede natin kausapin, pwede natin gamitan, na alam natin, meron siyang sagot dun sa sitwasyon ng buhay natin. Ano? Hindi man niya sagutin, according to sa iniisip natin, pero sumasagot ang Lord.
Sabi sa tabi mo, sumasagot ang Lord. Sumasagot ang Lord. No? So magtiwala tayo sa Panginoon, maniwala tayo na nakikinig ang Lord. Ano? Pag lumapit tayo sa Panginoon, nakikinig siya, sumasagot siya. Ano? Magtiwala tayo sa Lord. Prayer is not convincing God to act. Ano? Ang prayer, hindi yung kinukumbinsi mo si Lord na kumilos siya, gumawa siya. Hindi yun ang prayer. Ano, Lord, sige na po, please naman po. Hindi po gano'n. Hindi ka naman prayer. Prayer is trusting that God is already at work. Ano? Yung bago ka pa lang lumapit sa Lord, bago ka pa lang magsalita, bago mo magsasabihin kay God, yung sasabihin mo. Ano? Alam na ng Lord yun. Di ka pa nagpe-pray, alam na ng Lord yung iniisip mo. Di ka pa nagpe-pray, alam na ng Lord yung sasabihin mo. Di ka pa nagpe-pray, alam na ng Lord yung nasa puso mo. Pero kaya tayo nagpe-pray kasi naniniwala tayo may gagawin si God at may ginagawa si God. Hindi ka pa lumalapit sa Lord, hindi ka pa nagsasalita, may ginagawa na Lord. Ano? Kaya pa tayo lumalapit sa Lord kasi it's all about relationship. It's all about yung trust natin sa Lord. Naniniwala tayo sa Panginoon. No? So maniwala tayo kahit hindi mo nakikita. Believe and you will see. Ano? Sa labas, yung mga walang Diyos, yung mga hindi naniniwala kay God, to see is to believe. Maniniwala lang ako sa Lord pag nakita ko na. Maniniwala mo lang ako kay God pag nakita ko si God. Maniniwala lang ako sa prayer pag sumagot si God. Maniniwala lang ako kay God pag ganito nangyari. Kasi sa kanila, ang isip nila, to see is to believe. Pero tayo, to believe is to see. Maniwala ka muna, tsaka mo makikita. Ano? Kung kailangan po natin maniwala. Magtiwala tayo sa timing ng Lord. Minsan, nag-pray ka ngayon, hindi sasagot si God ngayon. Pwede bukas, pwede next month, pwede next year pa, pwede after 5 years pa. Ano? Pero sasagot si Lord. Kasi iba yung timing ng Panginoon. Pero God is always on time. Ano? Lagi nasa time si Lord. Lagi tama yung timing ng Panginoon. Yung timing natin, hindi laging nakasunod sa timing ng Lord, pero si Lord lagi on time. Ano? Si Abraham, pinakakuha ng Panginoon na magkakaanak. Ano? Ilang years bago dumating yung anak? 25 years. Ano? Pinakakuha siya na magkakaanak siya, 75 years old siya noon. Hindi sila makapaniwala kasi ang tanda na nila. Ano? Dual citizenship na. Senior citizen na. Hindi sila makapaniwala. Pero, nangarap yung asawa niya, 100 years old na siya. 25 years siya na naghintay. Ano? So may timing ng Lord. Minsan, magtiwala tayo sa timing ng Lord. Kahit hindi mangyari ngayon, kahit nag-pray tayo, maniwala tayo na sasagot si Lord sa tamang panahon. Ano? Everything is beautiful in His time. No? So, pag tayong alisin natin lahat ng mga doubts, yung mga pagdududa natin, pero lagi lang tayong lumapit sa Panginoon. Lagi tayong humingi ng tulong sa Lord. At maniwala tayo na sasagot ang Lord. Ang gagawin ng Lord. Kaya say Amen. Amen. No? Pangalawang point natin, pray in righteousness. Ano ibig sabihin nun? Kailangan ba maging perfect tayo? Kailangan banal tayo? Ano ba ibig sabihin nun? No? So gusto po natin yung prayers natin maging powerful and effective. Una po, manalangin tayo na mayroong pananampalataya. May paniniwala, may pagtitiwala sa Lord. Sabi po dyan sa James chapter 5 verse 16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Sabi mo sa katabi mo, righteous. Ano? Yung prayer ba ng isang taong righteous ay powerful and effective. Ano? Hindi ko sinasabi dyan, kailangan natin maging perfect. Pag perfect na ako, pag mabait na ako, pag banal na ako, sasagutin ng Lord yung prayer ko. Ano? Hindi ko yung gano'n ibig sabihin dyan. Ano? Pag sinabi natin righteous, ang ibig sabihin ko ng righteousness ay being right with God. It means
aligning with God. Naka-align ka sa Lord. Ano? Kung ano yung iniisip ng Lord, kung ano yung puso ng Lord, kung ano yung plano ng Lord, uma-align tayo doon. Sundan natin? Ano? Hindi ibig sabihin ng righteousness. Hindi ibig sabihin nun yung wala kang ginagawang kasalanan. Pagka ganun po ang mangyayari, even si Elijah, hindi sasagutin ng Lord yung prayer niya kasi meron siya kung nagawang kasalanan. Wala naman sa atin dito yung walang kasalanan. No, si Jesus lang yung nabuhay sa earth na walang kasalanan. Lahat tayo, even si Elijah, meron siya nagawang kasalanan. So, hindi yung ibig sabihin yung perfection. Ibig sabihin nun, nag-a-align tayo sa gusto ng Lord. Nag-a-align tayo sa iniisip ng Lord. Nag-a-align tayo sa heart ng Lord sa prayer. So, ibig sabihin nun, yung buhay na effective, yung buhay na righteous, yung life na surrendered sa Lord. Sabi sa katabi mo, surrender. Surrender. Yung, hindi pa tayo perfect, pero nagkakalang tayo sa Lord. Tumalakad tayo sa obedience, tumalakad tayo sa humility, tumalakad tayo sa dependence sa Panginoon. Pag meron tayo nagawang mali, meron tayo nagawang kasalanan, hinihingi natin ang tawad sa Lord. Nagpapakorek tayo sa Lord, nagpapatama tayo sa Lord. Yun ibig sabihin ng righteousness. Nasundan mo natin? So, pray in righteousness. Yung pag nagpe-pray tayo sa Panginoon, hindi yung lagi yung gusto natin yung mangyari. Hindi po kaya? Hindi para sabihin, Lord, gawin niyo po ito. Lord, ito po yung gusto ko. Pwede mo naman sabihin sa Lord yung gusto mo, pero may kasunod yun. Hindi po kaya? Naalala niyo po yung prayer ni Jesus sa Garden of Gethsemane? Ano sabi niya kay God? Lord, kung pwede, sabi niya, Ama, kung pwede, huwag na akong damaan dito sa ganitong paghihirap. Pero yung kasunod ng prayer niya, yung sinabi niya yung gusto niya. Kasunod natin? Sinabi niya yung gusto niya. Pwede po ba huwag na akong dumaan sa ganitong hirap, sa sacrifice? Pero meron siya kasunod na sinabi. Sabi niya, but not my will, but your will be done. Yun po yung righteousness. Inalain niya yung sarili niya sa gusto ng Lord. Sa gusto ni God. Tayo, pwede natin sabihin sa Lord, Lord, ito po gusto ko. Ito yung in-expect ko. Pero Lord, kung ano yung gusto mo, yun ang mangyayari. Nag-a-align tayo sa Lord. Pwede po ba, Lord, pagalitin mo ako sa ganitong sakit? Pero kung hindi po yun yung gusto mo, okay lang po. Ma-align ka. Lord, kung ano yung gusto mo, yun ang mangyayari. Hindi pwede yung puro gusto natin. Sabihin ka sa Lord, Lord, ano gusto mo? Ano gusto mo mangyari? Anong plano? Tapos yung heart natin, yung nakasurrender, nakasubmit. Hindi ka kumukontra, Lord. Pwede ba ganito? Tapos pagka hindi ganito, pwede ba, Lord, ayaw ko nung hindi ganito. Di ba? Hindi kayo nasusunod. Hindi pa yun ang gusto ng Panginoon. So, yun po yung ibig sabihin ng righteousness. So, ano nasa mind ng Lord, o ano nasa heart ng Lord, aalay tayo doon. Kaya po, kailangan, kaya po natin, ang practice natin dito sa church, nagbabasa tayo ng Bible. Amen? Pinabasa natin yung Bible kasi gusto natin malaman ano gusto ng Lord. At kung gusto ng Lord, mag-a-align po tayo doon. God's priority is building our character over meeting our needs. Ano priority ng Lord? Ang gusto ng Lord, ma-build yung character natin, yun ang priority ng Panginoon. Yun ang una niyang gagawin bago i-meet yung needs natin. Bago kanya pagalingin, ang unang-una niyang ayusin, yung puso natin, yung isipan natin. Bago kanya bigyan ng promotion, ng increase, ng blessing, unang-una niyang ibibigay sa atin, yung mas maayos na character. Nasundan mo natin, ito yung principle ng lagi ng Bible. Minsan, may mga times talaga, hindi sasagot sila sa prayer, hindi sasagot dun sa gusto natin, dun sa kung ano yung na-expect natin. May mga times talaga,
Hindi pa bibigay ng Lord yung healing, hindi pa ibibigay ng Lord yung blessing, hindi pa ibibigay ng Lord yung promotion, hindi pa ibibigay ng Lord yung anak. Hindi pa sasagutin ng Lord yung prayer according to sa ina-expect natin. May mga times, mayroong hindi ginagawa Lord kasi mayroong ibang ginagawa Lord. At ang unang ginagawa ng Lord, inaayos yung buhay natin, inaayos yung puso natin, matutunan natin maging humble. Matutunan natin maging dependent sa Lord. Matutunan natin mag-submit sa gusto ng Lord. Matutunan natin na magtiwala sa Lord. Yung alam natin, sabihin natin sa Lord, Lord, kung ano gusto mo, yun ang mangyari. Kung ano iniisip mo, yun yung mas maganda. Kung ano yung ginagawa mo, yun yung mas tama. Magkaroon tayo ng ganong heart. Yan ang unang binubuo sa atin ng Lord, yung ganong heart. Nagtitiwala tayo sa Lord na alam niya yung mas tama, alam niya yung mas pwede, ano yung mas kailangan natin. Kaya mas unang binubuo sa atin ng Lord, character. Sabi sa atin mo, character. No? So, lagi po tayo lumapit sa Lord. Lagi natin sabihin sa Lord, hihingi ng tawad yung mga kasalanan natin. Unahin natin na buuin ng Lord yung sarili natin. Unahin natin na magpabago tayo sa Panginoon. Kung magpaki-align tayo sa Panginoon, mag-surrender tayo sa Lord, i-discern natin yung will ng Lord kesa yung will natin na mangyari. I-discern natin palagi na pagharingan tayo ng Lord, sabihin siya lagi masunod sa life natin. Kasi amen. Character muna, bago healing. Character muna, bago blessing. Character muna, bago provision. Character muna, bago promotion. Character muna, bago increase. Minsan yung mga ugali natin na hindi pleasing sa Lord, unang-una talagang inaayos ng Lord yun eh. Yung mga pagre-reklamo natin, yung mga yan. Minsan, nauuna sa atin reklamo eh. So, paano bibigay ng Lord yung blessing, yung promotion kung nagre-reklamo tayo sa Lord? Kaya minsan, inaayos mo yung pagre-reklamo natin bago dumating yung blessing. Minsan, tinuturuan tayo ng Lord na maging mapagpasalamat kung ano yung meron na tayo. Bago tayo bigyan pa ng mas maraming higit. I-appreciate natin kung ano yung binigay sa atin ng Lord. Magpasalamat tayo dun sa wala pa yung blessing, nagpapasalamat na tayo sa Lord. Maging thankful tayo. Kasi unang priority ng Lord, character. Natutunan po tayo? And last point natin for this morning, pray earnestly. Pray earnestly. So, yung prayer po natin para maging powerful and effective. Una, pray in faith. Pangalawa, pray in righteousness. Ibig sabihin, magpabuo tayo sa Lord, magpaayos tayo ng character sa Lord. Mag-align tayo sa Lord. And pangatlo, pray earnestly. Ibig sabihin nun, Elijah was a human being, even as we are. Tao din si Elijah. He prayed earnestly. Sabi sa kanila mo, earnestly. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Ibig sabihin po ng earnestly, yung tuloy-tuloy siya nagpe-pray, hindi siya sumusuko. Minsan kasi po tayo, pagka hindi nasasagot yung prayer natin doon sa gusto natin, tumihit na tayo mag-pray. Tumitig na tayo mag-pray. Give up na tayo. Baka hindi will ng Lord yun. Baka na ba yung nasabi ka lang? Baka hindi ng will ng Lord. Tumihit na tayo. Si Elijah, hindi siya extraordinary by himself. Hindi siya supernatural by himself. Hindi siya magaling dahil sa propeta siya, dahil sa abilities niya. Kaya siya naging extraordinary. Kaya siya naka-experience ng supernatural. Kaya siya naka-experience ng mga miracles. Kaya yung mga tao na sa paligid niya naka-experience ng miracles kasi hindi siya humihinto na mag-pray. Tuloy-tuloy siyang nag-pray. Hindi po ibig sabihin ng pray earnestly. Sabi sa kata ko, tuloy-tuloy. 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 Tuloy-tuloy.
So yung earnest prayer po, ibig sabihin nun, passionate, persistent, wholehearted. Hindi ka basta sumusubok. Kahit na hindi nangyayari yung gusto natin, na parang hindi nangyayari yung, parang walang ginagawa sa Lord, parang walang nangyayari sa sitwasyon natin, pray pa rin. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa mag-pray. Kahit hindi, parang delayed yung sagot ng Lord. Parang walang nangyayari. Pray pa rin. Tuloy-tuloy pa rin tayo mag-pray. Ako po, meron marami pa rin akong pinag-pray. Hanggang ngayon, pinag-pray ko. Years ko lang pinag-pray. Hindi pa rin sumasagot ng Lord. Pray pa rin. Huwag tayo susubok. Isa po, salvation ng family. Lagi mo pinag-pray. Hanggang ngayon, wala pa rin sa church. Hanggang ngayon, di pa nakakakilala kay Jesus. Pero, pinag-pray ko pa rin. Hanggang ngayon, pinag-pray natin. Marami po tayong mga nakikita, marami na po tayong nakitang testimonies na 10 years pinag-pray, 20 years pinag-pray, tsaka lang dumating. Pero, tuloy-tuloy na nag-pray. Sa lalo, tuloy-tuloy. Mukhang imposible. 5 years, 6 years, 7 years, parang imposible na talaga, parang wala na talaga mangyayari, pero pray pa rin. Kasi sa Lord, walang imposible. Sundan po natin. Tuloy-tuloy na tayo mag-pray. Yung mga taong na yung mga family natin, loved ones natin na hindi pa nakakakilala kay Jesus, tuloy-tuloy lang po natin mag-pray mo tayo susunod. Kung meron tayong problema, meron tayong sitwasyon sa life, na hanggang ngayon, parang hindi pa nababago, hanggang ngayon, parang hindi pa nakakayos, tuloy-tuloy lang natin mag-pray. Tuloy-tuloy lang natin ilapit sa Panginoon. Kung meron tayong sakit na condition sa katawan, na hanggang ngayon, hindi pa rin inaayos ng Lord, tuloy-tuloy lang po natin mag-pray. Tuloy-tuloy lang. And, ang isa po sa gusto rin ituro sa atin ng Panginoon, gamitin natin yung prayer, yung power ng prayer, hindi lang para sa sarili natin. Gamitin natin yung power ng prayer para sa ibang tao. Yung prayer na powerful and effective, gamitin po natin for other people. Healing ng ibang tao, salvation ng ibang tao, transformation ng ibang tao, pag-pray natin. Yung Pilipinas, lagi po natin pag-pray yung Pilipinas, na baguhin ang Lord ng Pilipinas. Kahit na 10 years, 20 years natin ipag-pray, tuloy-tuloy pa rin pag-pray natin. Kung nagpe-pray tayo, walang nangyayari. Para sa tingin natin, walang nangyayari. Hindi, mas walang mangyayari kung i-stop tayo mag-pray. Tama? Pag-pray natin ang pag-pray ang Pilipinas, ayusin ang Lord ng Pilipinas. Kahit nga sa tingin natin, parang walang nangyayari, parang walang ginagawa si God, pero ito may ginagawa ang Lord. Lagi ko sinasabi yung Pasig, si Vico Soto. Kasi, yung ginawa ng Lord sa Pasig, ginawa ng Lord sa buhay ni Vico Soto, bilang mayor ng Pasig. Yung nangyari transformation sa Pasig. Patikin yun ng Lord sa atin. Na magkaroon tayo ng pag-asa na yung ginawa niya sa Pasig, pwedeng mangyari sa Malolos, pwedeng mangyari sa Bulacan, pwedeng mangyari sa ibang mga city pa sa Metro Manila, pwedeng mangyari sa buong Pilipinas. Pero tayo mawawala ng pag-asa. Ako pong prayer ko, Lord, kung ano yung ginawa mo sa Pasig, mangyari sa Malolos. Kung ano yung ginawa mo sa Pasig, mangyari sa buong Metro Manila. Kung ano yung ginawa mo sa Pasig, mangyari sa buong Pilipinas. Posible. Kailangan natin maniwala. Pag huminto tayo maniwala, walang mangyayari. Lalong walang mangyayari. Nasusunod po natin? Pray earnestly. So, minsan po, maniwala tayo, kumikilos ang Lord sa panahon na naghihintay tayo. Kahit hindi natin nakikita, may ginagawa ang Lord. Kumikilos ang Lord. So, ang gusto ng jablo, ang gusto ng kaaway, huminto tayo mag-pray. Ang gusto ng jablo, gusto ng kaaway, huwag na tayo mag-pray. Huwag ka na makipag-usap sa Lord. Huwag ka na mag-pray sa Lord. Wala namang nangyayari. Tingnan mo yung paligid mo, walang nangyayari. Pero sabi ng Bible din, believe by faith, not by sight. Namumuhay tayo, hindi na sa kung ano nakikita natin sa paligid, namumuhay tayo, kung ano yung sinabi ng Lord sa Bible. So maniwala tayo, may ginagawa ang Lord, kahit na
Parang walang nangyayari pag tumingin ka sa paligid. Sundan natin? Ano? So God is working even when we can see or feel Him. So kumikilos ang Lord, kahit di mo nararamdaman, kahit di mo nakikita, God is working. So meron kanta niya, nauso ng pandemic. Na? Even when I don't see it, He's working. Even when I don't feel it, He's working. Ano ba sila doon? He never stop working. Ano? Nauso ng pandemic. Waymaker. Kasi nga, pandemic, dami namamatay, lockdown, ano? Parang hindi nagbabago yung sitwasyon, pero ang prayer ng ang kanta natin noon, God is working. Kahit hindi natin nakikita. He never stops working. No? So lagi po tayo mag-pray. Kung tayo tingin na mag-pray, huwag natin hayaan na yung delay, magpahina ng pananampalataya natin, magpahinto sa atin na mag-pray. No? Maniwala tayo ng maniwala, tuloy-tuloy lang tayo mag-pray hanggang mangyari yung purpose ng Lord sa buhay natin. Kaya say amen. No? Sa panghuli natin, sabi sa Mark chapter 9 verse 21. Sabi niya sa isang kwento, ano? Jesus asked the boy's father, how long has he been like this? Sabi ng tatay, from childhood. It has often thrown him into fire or water to kill him, but if you can do anything, take pity on us and help us. So may isang bata na demon possessed. So ginagawa ng demonyo dun sa bata, pero tinatapon siya sa apoy, tinatapon siya sa tubig, yung katawan. Ano, para mamatay yung bata. So wala daw pagkabata, gano'n na yung bata na to. Imagine nyo na yung meron kang anak na mula bata, demon possessed. No? Kaya humihingi na siya ng tulong. Sabi niya, but if you can do anything, maawa po kayo sa amin, tulungan niyo po kami. Sabi niya kay Jesus. Ano sabi ni Jesus? If you can, ano? Sabi ni Jesus, everything is possible for one who believes. Yan po yung ating memory verse this week. Mark chapter 9 verse 23. If you can, Jesus said, everything is possible for one who believes. May clear naman, ano? Nasasabi sa atin, sabi ni Jesus, hindi question kung ano yung kaya gawin ni Jesus. Hello? Hindi question kung ano yung kaya gawin ng Lord, kung ano kaya gawin ni God. Ang question, ano yung kaya mong paniwalaan. Kasi everything is possible sa isang taong naniniwala. Walang imposible sa isang taong naniniwala. All things are possible basta naniniwala ka. Kaya say amen. Amen. No? So immediately the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. Now yan po yung isang magandang prayer. Kaya sabihin sa Lord, Lord, may doubt ako. Lord, nagdududa ako. Lord, hindi ko kaya maniwala. Tulungan niyo po ako doon sa unbelief ko. Ano? Prayer natin yan sa Lord. Lord, palakasin mo yung faith ko para magawa kong maniwala sa imposible. Para magawa kong maniwala na kaya mo pa akong pagalingin. Kaya mo pa akong baguhin. Ano? Magawa natin maniwala, Lord, help my unbelief na kaya mong baguhin yung tao na to. Kaya mo siya biligtas, Lord. Kaya mong pagalingin yung sakit niya, Lord. Nasa mo sa tanong, maniwala ka na. Ano? When Jesus saw that the crowd was running to the city, He rebuked the impure spirit. You deaf and mute spirit, He said, I command you to come out of him and never enter him again. Now, the spirit shrieked, convulsed him violently and came out. The boy looked so much like a corpse that many said, he's dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up to his feet and he stood up. So, tumayo na daw tayo. Stood up na tayo. No? So wala pong imposible sa isang taong naniniwala. No? And even po tayo, maniwala po tayo, yung prayer natin, powerful and effective. At even yung prayer po natin, gagamitin ni God sa ibang tao. Ano? Sabi mo sa katabi mo, powerful ako. Powerful ako. Hindi dahil sa sarili natin, hindi dahil sa Holy Spirit, dahil sa name ni Jesus Christ,
dahil po sa sinasamahan tayo ni God. Gagamitin tayo ng Lord, bawat isa po sa atin. Hindi pastor lang. Hindi leader lang ng church. Bawat isa po sa atin. Yung prayer natin, pwede kang gamitin ng Lord na magpapalayas ng demonyo. Pwede kang gamitin ng Lord na magpapagaling sa mga may sakit. Yung mga bulag, makakakita. Yung mga pilay, yung mga lumpo, makakalakan. Yung mga may cancer, gagaling. Yung buhay, ay yung patay. Bubuhayin mo sa prayer. Pero kailangan po natin maniwala na walang imposible. Na yung prayer natin, pwede maging powerful, pwede maging effective. Yung mga tao na gusto po natin makakilala sa Lord, gusto natin makasama natin sa church, makarinig tungkol kay Jesus, maunawaan yung sinasabi ng Word of God, we also pray for them. It's a great privilege yung pag nakita-kita kayo sa langit, doon po malalaman. Kasi pwede hindi na malaman na ngayon dito sa earth. Malalaman na lang wala sa heaven, kaysa nandun sa heaven, kasi pinag-pray mo sila. Pag nalaman nila yun, pag nakita tayo sa langit, sasabihin mo, ay salamat, pinag-pray mo ako. Uy, salamat, hindi mo ako sinukuhan. 10 years, 20 years mo ako pinag-pray, salamat. Kaya ako nandito sa langit, kasi pinag-pray mo ako for 20 years. Imagine mo yan. May mga taong gagamitin kayo ng Lord, na may mga tao makikita nyo sa langit, lalapitan na lang kayo, papasalamatan na lang. Of course, yung lahat ng glory sa Panginoon. Kasi ginamit na tayo ng Lord. Pero it's a great privilege, great honor na nagamit tayo ng Lord to pray for other people. Kahit hindi ka dito mapasalamatan sa earth, pero check yun, pag nakita kayo sa langit, papasalamatan ka. We're thankful sa mga taong ginamit ng Lord. Kaya kami nakakilala sa Lord, kaya ako pastor ngayon, kasi may ginamit ang Lord. And we pray for them to bless them. Pinagpipray din natin yung mga ginamit ng Lord sa life natin, na i-bless sila ng Lord. Ang point lang natin, yung prayer natin, powerful and effective, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa ibang tao. Kaya lang, yung mga iba sa inyo, pero kayo pag-pray na may sakit, gagawin. Pero kayo pag-pray na patay, mabubuhay. Walang imposible, basta maniniwala lang tayo sa Panginoon. Yung prayer natin, pwede magdala ng healing, magdadala ng restoration, magdadala ng forgiveness, magdadala ng salvation, magdadala ng transformation sa Pilipinas. So bago tayo mag-pray, pray muna. Bago tayo mag-worry, pray muna. Bago tayo mag-decide, pray muna. Bago tayo mag-give up, pray. Tuloy-tuloy tayo mag-pray. A praying church is a powerful church. A praying family is a strong family. So, maging parte po ng pamilya natin, you pray together. Bago matulog, kayo, buong pamilya, mag-pray kayo together. A praying disciple is an effective disciple. Let's pray. Lord, we just thank you, Panginoon, na patuloy niyo kami sinasamahan, hindi niyo kami iniiwan, pinapabayaan. Thank you, Lord God, na for the powerful name of Jesus, for the powerful blood of Jesus, na weapon namin against the enemy. Thank you, Lord, for the anointing of the Holy Spirit sa bawat isa sa amin. And even right now, we declare yung prayer po namin ay powerful and effective. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtutulong niyo po sa amin. We pray, Lord God, patuloy niyo pong palakasin yung aming faith. Help us in our unbelief. Help us sa aming mga doubts, sa aming mga worries. Tulungan niyo po kami maniwala na walang imposible sa inyo. Tulungan niyo po kami maniwala na everything is possible for the one who believes. Tulungan niyo po kami maniwala sa mga supernatural things na may sakit, pwede pang gumaling. Na isang tao, pwede pang maligtas, pwede pang magbago ang buhay. Kahit na mukhang imposible, Lord, sa inyo po walang imposible. Salamat, Panginoon, na yung prayers po namin ay magiging powerful and effective because kasama ka namin. Lord, use us sa mga taong may sakit, sa mga taong may problema, sa mga taong may mga pinagdadaanan, sa mga taong na kailangan ng salvation. Use our prayers, Lord God, to help them, to change their lives, to transform their lives.
na magdadala po ng healing, restoration, forgiveness, and salvation, and transformation sa ibang tao. Salamat po, Lord. Binabalik po namin sa inyo lahat ng glory and honor. Salamat, Lord, sa pagdinig po sa aming mga prayers. Thank you, Lord God. You are always working kahit di namin nakikita, kahit di namin nararamdaman. Naniniwala kami, Lord, dinideclare namin, you are powerful, you are good, you are faithful, you are wise. Salamat po, Lord. We glorify your name. We praise you, we honor you, and we love you. We pray in Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Praise God.